Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, tuwing may naririnig akong palakpakan, bigla na lang akong napapalingon. Kasi alam ko, may isang taong hindi dapat nandoon. Pero, nandoon pa rin siya. Graduation namin yon, last day sa school. Alam mo yung pakiramdam na halo-halo? Masaya, kinakabahan, parang may nagtatapos, pero may nagsisimula rin. Ako si Carlo, 4th year college. Hindi ako honor student, hindi rin pasaway. Sakto lang, yung tipong hindi mapapansin, pero hindi rin mawawala. May isa akong kaklase, si Adrian. Tahimik lang siya. Hindi rin namin masyadong close, pero napapansin ko siya minsan, lalo na pag group works. Mabilis siyang gumawa, pero parang laging lutang. Parang may iniisip na hindi niya masabi. 1 week bago graduation, bigla siyang nawala. Hindi pumasok. Akala namin may sakit lang. Pero after 3 days, wala pa rin. Nagchat yung isa naming classmate sa GC. "Guys, may balita ba kayo kay Adrian?" Walang sumagot. Hanggang sa may nagreply. "Pre, nakita ko yung post ng kapatid niya. Wala na daw siya." Nanlamig ako. Hindi agad nag-register. Parang mali. Hindi pwede. Sabi nila, aksidente daw. Nahulog sa hagdan. Pero may isang detail na hindi mawala sa isip ko. Nangyari daw yun sa mismong building natin, sa 3rd floor. Kung saan kami madalas tumambay. Dumating yung graduation day, maaga akong pumunta. Ayokong malate. Suot ko na yung toga ko. May konting excitement pa rin kahit papano. Pero habang naglalakad ako papunta sa hall, may kakaiba. Hindi ko ma-explain. Parang may mali sa hangin. Tahimik, mas tahimik kesa dati. Pagpasok ko, nakaupo na yung ibang classmates ko. Nag-uusap, nagpipicturan, normal. Pero may isang upuan sa row namin, bakante. Yung upuan ni Adrian. Wala namang assigned seating. Pero parang walang gustong umupo doon. Umupo ako sa tabi nun. Hindi ko alam kung bakit. Siguro out of respect. O baka dahil wala naman akong ibang katabi. Habang naghihintay kami magsimula, bigla kong naamoy. Yung amoy ng basang kahoy. Parang lumang sahig na nabasa ng ulan. Hindi naman dapat ganun. Aircon yung hall. Tumingin ako sa paligid, wala namang kakaiba. Pero naramdaman ko na parang may nakatayo sa likod ko. Hindi ko agad nilingon, hindi ko alam kung bakit. Parang ayoko. "Uy, Carlo!" Napalingon ako sa harap. Si Mark. "Ready ka na?" "Oo," sagot ko. Pero habang kausap ko siya, may naramdaman ako. May dahan-dahang pag-upo sa tabi ko. Yung upuan na bakante. Hindi ako agad tumingin. Napatigil lang ako. Ramdam ko yung bigat, yung presensya. Dahan-dahan kong nilingon, wala. Bakante pa rin. Pero nakalubog yung upuan. Parang may nakaupo. Napatras ako konti. "Okay ka lang?" tanong ni Mark. "Oo, wala lang." Hindi ko sinabi, hindi ko rin maintindihan. Nagsimula yung programa, isa-isang tinawag yung pangalan, palakpakan, sigawan, normal. Pero habang tumatagal,
may napapansin ako. Yung mic, paminsan-minsan may static. Pero hindi normal na static. Parang may humihinga. Carlo Reyes. Narinig ko pangalan ko. Tumayo ako, nilapitan yung stage. Habang naglalakad ako, may narinig ako sa mic. Mahina. Halos hindi marinig. Wait. Napatigil ako sandali. Tumingin sa paligid. Walang ibang nakareact. Move na bro. Bulong ng nasa likod ko. Tumango ako. Naglakad ulit. Pag-akyat ko sa stage, tinanggap ko yung diploma. Ngumiti. Nagpicture. Bumaba. Pagbalik ko sa upuan ko, nakaupo pa rin ako sa tabi ng bakanting upuan. Pero ngayon, mas malamig na. At yung amoy, mas matapang na. Parang basa, parang may something na nabulok. Sunod-sunod na tinatawag yung mga pangalan hanggang sa narinig ko, Adrian. Biglang nag-cut yung mic. Static, malakas. Nagtinginan yung mga tao. Nagulat. Tumingin yung MC sa papel niya. Parang nalito. Next po. Nilaktawan. Pero narinig ko, sigurado ako. Tinawag yung pangalan niya. At sa gilid ng mata ko, may gumalaw. Yung upuan sa tabi ko, dahan-dahang tumayo. Walang tao, pero may hugis. Parang may nakatayo. Hindi ako makahinga. Unti-unti, lumakad siya, papunta sa aisle. Walang ibang nakapansin, walang tumigil. Isa-isa pa rin tinatawag yung mga pangalan. Palakpakan pa rin. Pero ako, nakatingin lang sa wala. Hanggang sa nakita ko, sa mismong gitna ng aisle, may bahagyang anino. Hindi buo, hindi malinaw, pero may hugis. At papunta siya sa stage. Please proceed. Narinig ko yung MC. Hindi ko alam kung sino ang tinatawag. Pero yung anino, umakyat. Walang tunog ng hakbang. Walang ingay. Pero nakita ko, tumigil siya sa harap ng dean. At doon, biglang nag-glitch yung ilaw. Saglit lang. Pagbalik ng ilaw, wala na yung anino. Pero may isang diploma na hawak na ng dean na parang may kumuha. Napatayo ako. Hindi ko na napigilan. Sir! Hindi ko natuloy. Lahat tumingin sa akin. Okay ka lang? Tanong ng isang professor. Tumango ako. Umupo ulit. Pero nanginginig na ako. Natapos yung ceremony, uwian na. Lumabas ako agad. Ayoko nang magtagal. Pero habang naglalakad ako palabas ng building, may narinig ako. Mga yabag sa likod ko. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sakto lang. Tumigil ako, tumigil din. Naglakad ako ulit, sumunod. Hindi ko na nilingon, diretso lang ako. Paglabas ko sa gate, bigla na lang nawala. Akala ko, tapos na. Pero kinagabihan, habang nakaupo ako sa kwarto ko, may nag-message. Unknown number. Congrats. Sumagot ako. Who's this? Matagal bago nag-reply. Hindi ako umabot kanina. Nanlamig ako. Pero okay lang. Tinawag pa rin nila ako.
Hindi na ako sumagot. After a few seconds, may dumating ulit. Isang picture. Binuksan ko, graduation stage. Pero iba ang anggulo. Parang galing sa likod ko. At sa gitna ng stage, may isang nakatayo. Nakatoga, pero yung muka, hindi malinaw. Parang hindi dapat nakikita. Pero alam ko kung sino. Tinignan ko yung timestamp. Sent 3:17 p.m. Oras kung kailan tinawag yung pangalan niya. Hindi na ako natulog ng gabing yun. Kinabukasan, sinubukan kong hanapin yung number. Wala. Deleted. Parang hindi nag-exist. Pero hanggang ngayon, may isang bagay akong napansin. Tuwing may video ng graduation namin, may part na laging may problema. Yung part na yon, yung part na dapat wala siya. Pag pinanood mo ng mabuti sa gilid ng frame, may makikita kang gumagalaw. Hindi malinaw, hindi buo, pero paakyat, papunta sa stage. At sa dulo ng video, bago mag-cut, may maririnig ka. Mahina, halos bulong. Complete na. Simula noon, iniiwasan ko na yung palakpakan. Kasi minsan, may sumasabay. At hindi mo alam kung sino yung pumapalakpak. Kung sakaling may mapanood kang graduation video at may marinig kang extra na pangalan, huwag mo nang ulitin. Kasi baka hindi lang siya nanonood. Baka umaakyat pa rin siya. At naghihintay na matawag ulit. At pag natawag ka niya pabalik, hindi ka na makakababa.